Una sa lahat, 5 naghahunting ng ginto sa Laos, 10 araw nang natrap sa kuweba. Ang mga rescuer sumusuot sa mga madidilim at masisikip na bahagi ng kuweba para makahanap ng daanan palabas. Ang buong detalye kung ganyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Senator Jinggoy Estrada, pansamantalang malaya matapos magpiyansa para sa kasong graft. Pero kaso niyang plunder non-bailable bagamat wala pang arrest warrant. Investigasyon ng bagong Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scandal itutuloy na raw sa susunod na linggo. Sa gitna niyan, 2 senador sa mayorya ang posible raw mag-over the bakod. Pangulong Bongbong Marcos kontra sa online voting sa Senado. Tinabla rin niya ang sinabi ni Senator Amy Marcos tungkol sa no L or no election sa 2028. Asawa ni Senator Bato de la Rosa, posibleng ipasampina ng NBI. Bagyong Doming lumalakas, mga lugar na uulan ngayong weekend alamin. At sa ating pabaong Pampa-Good Night, si Mayora na siyang nagkasal, siya pang nag-host, nagpatawa pa at naging wedding singer din. Ikaw na. Pansamantalang malaya ngayon si Senator Jinggoy Estrada matapos makapagpiyansa sa kasong graft. Pero hindi pa siya lusot dahil non-bailable daw ang kaso niyang plunder. Sa gitna niyan, may iniinda na raw na sakit sa tuhod si Estrada. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Nagkatensyon nang dumating si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Nagkatulukan kasi ang mga security at ilang miyembro ng media. Nagpiyansa si Estrada ng 90,000 pesos para sa kasong graft na nakasampa sa 2nd Division. Para yan sa umano'y 573 million pesos na kickback ng senador sa flood control projects. Kinamusta namin siya. Sir, kamusta po yung po? Sir, kamusta po? Pero hindi siya sumagot. Mahigpit din ang kanyang security. Ano ba? Pero sa isang pahayag, muling itinanggi ni Estrada ang mga aligasyon na anyay walang batayan at katotohanan. Umaasa rin si Estrada na magiging patas at mabibigyan siya ng due process. Pero kahit nakapagpiyansa na, hindi pa lusot si Jinggoy. Non-bailable kasi ang isa niyang kaso na plunder o pandarambong na nakahain naman sa 5th Division ng Anti-Graft Court. Kaya naman naghain ang kampo ng senador ng urgent motion sa parehong dibisyon ng Sandigan Bayan para pigilan ang paglalabas ng arrest warrant. Pero hindi ito pinagbigyan ng 2nd Division. Kaya ngayon, kine-question nila ang timing ng pagsampa ng kaso at mabilis umano na paglabas ng warrant. We have not received a copy of the DOJ resolution charging him with crimes, namely anti-graft, 2 counts, and 1 count of plunder. So how are we expected to file a proper motion when we don't even know what the basis for the filing of these charges? Paglalinaw naman dyan ni Presiding Judge Geraldine Econg, wala pang pending motion si Estrada nang maglabas sila ng desisyon, kaya agad din nilang inilabas ang warrant. E susuko naman kaya si Estrada? That's something we'll just have to cross when it happens. Pero attorney, Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may 2 options si Estrada, susuko o aarestuhin. Pero may dinadaing daw ang senador. Sabi ko either surrender or arrest. Sabi niya pag-iisipan niya raw, ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan ng knee replacement. Hintayin na lang namin ang sabihin ng sandigan before we issue an arrest. Sa ngayon, wala pang arrest warrant ang 5th Division para sa kasong pandarambong ni Estrada. Dinidinig pa kasi nila ang mosyon ng senador. Pero paglabas si Estrada ng Sandigan Bayan, dumating ang mga tauhan ng CIDG at ng QCPD. Bitbit nila ang orange na damit at paraphernalia para sa fingerprinting at mugshot. Ayon sa abogado ni Estrada, kinuhaan na raw nila ng mugshot at fingerprint si Estrada. Bagay na kinwestiyon ng kanyang abogado. Doon lang kami medyo nagugulat. Kasi normally yung voluntary surrender, wala naman. Pero meron nga, may sinabi, may utos daw na kailangan ng mugshot. Sinundan pa ng News 5 ang convoy na Estrada na nagpunta ng Camp Crame. Pero hindi pa malinaw ang pakay nila. sir, yun saan sa diretso?
Hindi ko na alam. Pero walang sinerve na bagong warrant sa kanya? Anything? No, kung ano yung dating warrant. Yun pa rin, walang bago. Bukod kay Estrada, nakapagpiyansa na rin ng 90,000 pesos si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kasong graft. Bago si Jinggoy, una nang pinaaresto ng Sandigan Bayan sina dating Senador Bong Revilla, dating DPWH Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza, at iba pang dating opisyal ng DPWH na dawit din sa flood control scandal. Nakadetain sila ngayon sa Quezon City Jail sa Payatas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Muling bubuksan ng Senado ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Target nilang ituloy yan simula sa Huwebes, June 4 sa ilalim ng bubuing Blue Ribbon Subcommittee. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na palalabasin daw nila ang buong katotohanan at hindi lamang iilang katotohanan lamang. Bagong chairperson ng komite, si Senator Pia Cayetano. Sa Lunes, mag-i-issue na si Senator Rodante Marcoleta ng notices para sa pagdinig. Si Marcoleta ay isa sa mga bagong vice chairman ng Blue Ribbon Committee. Nanawagan naman si SP Cayetano sa Minoria na dumalo sa hearing. Sabi ng Ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan niyo Senado. Meron daw 2 miyembro ng mayorya ang nandidiri na sa mga nangyayari sa Senado. Sila raw ang posibleng susi para matuloy na ang kudetang pinaplano ng minority bloc. Narito ang aking Frontline report. Uuga-uga ang majority at minority bloc ng Senado sa ngayon. 13 ang miyembro ng majority, 11 ang minority. Yun nga lang, si Senator Jinggoy Estrada na may kaso ngayon sa Sandigan Bayan, posibleng makulong. Lalo't non-bailable ang kinasasangkutan niyang kasong plunder, kaugnay ng 573 million pesos na umunay kickback niya sa flood control project sa Bulacan. Bukod kay Estrada, isa pa raw nakakasuhan ng Ombudsman si Senator Joel Villanueva, na isa ring miyembro ng mayorya. Pati si Senator Rodante Marcoleta, nahaharap din sa reklamong plunder at indirect bribery. Una namang nagtatago si Senator Bato de la Rosa na may ICC warrant of arrest. Ibig sabihin, posibleng mapilay ang mayorya ng Senado. Kung sakali, ang ngayoy 13-11, baka maging 9-11. Pero para magtagumpay ang isang kudeta, dapat makakuha ng absolute 13 votes para mapalitan ng Senate President. Sa programang story ko ng One News, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na may 2 senador umano ang disgusted o nandidiri na sa mga nangyayari sa Senado. Dalawa sa kanila na probably after what happened talagang medyo disgusted din naman, hindi sila makapaniwala. So probably these two, probably we can talk to them over the weekend. Pero still no assurance kung sasama sila. Kung sino ang mga yan, hindi na muna pinangalanan ni Tulfo. Pero ikinwento rin niya na matapos silang mag-walkout sa plenaryo, nakausap nila si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. In fairness, si Senator Loren, yung pro tempore nila, went up to our room kasi Nix invited her. Pero wala lang, kwentuhan. Tapos biro-biro, sama ka na sa amin. Loren said, no. Sabi niya nga, may mga things pa that I have to resolve or something to that effect. Naniniwala si Senator Tulfo na matindi ang tama sa imahe ng Senado ng mga kaguluhan sa institusyon. Mareremedyohan lang daw ito oras na mapalitan na ang liderato. Si Senator Amy Marcos naman muling iginiit na political persecution ang nangyayari. Timing daw kasi ang attempt ng minorya na harangin ang isinusulong nilang online participation sa sesyon ng Senado at ang kaso laban kina Senator Jinggoy at iba pang majority senators. Malinaw daw na hindi ito para sa hustisya at accountability, kundi anya dahil sa pagiging desperado ng administrasyon na manatili sa kapangyarihan. Dagdag pa ni Amy, disenfranchisement of votes o mababaliwala daw ang ilang milyong tao na naghalal sa mga senador kung hindi sila papayagan na sumali at bumoto sa sesyon via online. Pero git naman ni Senator Peng Lacson, pwede pa rin namang physically present sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senator judges na posibleng maharap sa pagkakakulong. Pwede raw humingi ng permiso ang impeachment court sa Sandigan Bayan o anumang korte na nakakasakop sa kaso ng isang senador.
Doon hihiling ng leave of court. Oras daw na mapayagan ito, e-escorta ng isang senador papunta sa Senado para makadalo at makaboto sa impeachment trial. Muling iginiit ni Senator Lacson, hindi pwede ang work from jail. Ang online participation ay para lang daw sa mga pagkakataong may force majeure at national emergencies. Kontra sa online voting sa Senado, si Pangulong Bongbong Marcos. Tinabla rin niya ang sinabi ni Senator Amy Marcos tungkol sa no-el or no election sa 2028, pati ng akusasyong tinatarget daw ang mayorya ng Senado. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Noong kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas na ang katotohanan. Ito na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na hindi pa tapos ang kanilang investigasyon sa bilyon-bilyong pisong flood control scandal. Pinabulaanan niya ang akusasyon ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos na tila inuubos daw ang Senate majority at isa-isang kinakasuhan. That does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan. Sabi pa ng Pangulo, mismong sa Senate Blue Ribbon Committee lumutang ang mga pangalan ng kinasuhan at kakasuhan pa ng Ombudsman. Kabilang sa kinasuhan si Senador Jinggoy Estrada, kakasuhan naman daw ng Ombudsman si Senador Joel Villanueva. At bagamat hiwalay sa flood control scandal, plano ring kasuhan si Senador Rodante Marcoleta. Kung titignan ninyo kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ ang mga findings nila. Ito ang naging resulta ngayon. So, it has nothing to do with the alignment. Kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. I'm not saying it will be. But if the alignments are different again in terms of the majority, paano mo sasabihin pag nagbago na naman yan? So, walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ang nakakabahala para kay Pangulong Marcos ay ang mga nangyayari sa Senado. Bukod sa bumabaw ang level ng diskurso, marami pang fake news. How concerning is this, sir? I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph, sinasabi, ganyan ba tayo nung senador tayo? Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya niyan. Dagdag ni PBBM, naging kanlungan pa ng pugante ang Senado. I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Drilon. Sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. Tutol din ang Pangulo sa panukala ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ng online voting sa Senado. Wala raw malinaw na basihan para rito. At tanging si Senador Bato de la Rosa lang ang makikinabang. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat bumoto. Hanggat dumating siya dun sa Senado. May hirit din ang Pangulo kay Senador Amy tungkol sa umano'y pagpapakalat ng fake news. Aniya,
Dapat sisantihin ng senadora ang staff niyang nagsabi na ipinupursigi ng Malacanang ang no-L o no election scenario. She should fire her staffer who gave her that information. Because, you know, the fake news hurts everyone. Not only those that fake news is attacking, but also those who are purveying that fake news. The purveyors of fake news are also damaged by this kind of. She should choose her sources of information. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Posibleng ipasabina ng NBI ang asawa ni Senator Bato de la Rosa habang patuloy ang pagtugis sa kanya. Pinag-iisipan naman ng DILG ang paglabas ng reward money para sa makapagtuturo sa senador. Nasa Frontline, balitang yan si Gio Robles. Sir, what if manlaban ulit sa Senator Bato? Sana wag. Sana wag man laban. Yan ang naging panawagan ni NBI Director Melvin Matibag kay Senator Bato de la Rosa na patuloy nilang tinutugis. Iniiwasan daw nila ang senaryo na mauwi sa armadong engkwentro ang paghuli sa senador. Nauna nang sinuspende ng PNP ang mga lisensya at registration ng mga baril ni de la Rosa na itinuturing ngayong armed and dangerous ng NBI. Ayon pa kay Matibag, posibleng gamitin ni de la Rosa ang mga baril niya para iwasan ang pag-aresto. Sakali rin daw na may madatnan na armadong security ni de la Rosa at makikipagbarilan sa mga otoridad, mapipilitan silang gumamit ng puwersa. You enforce the warrant of arrest that you can use the necessary force needed. So depende kung ano yung gagawin nila. Kung binabaril na yung mga ahente natin, alam namang hindi pa rin makipagbarilan, hindi ba? Sa gitna ng nationwide manhunt sa senador, balak ng NBI na ipatawag ang mismong asawa ni de la Rosa. Isa raw si Mrs. Nancy de la Rosa sa mga huling nakasama ng senador bago ito tuluyang maglaho muli sa mata ng publiko. Higit 2 linggo na mula nang huling makita si de la Rosa matapos tumakas sa Senado madaling araw ng May 14 kasama ang kanyang aide at si Senator Robin Padilla. Pinagbasehan ng NBI ang mga social media post ng asawa ni de la Rosa na ginamit umano ng kanyang asawa ang barilan sa Senado para makatakas. Of course, we're contemplating an issue of subpoena to his wife also. Kasi may statement siya yung wife niya, if you will recall, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape the arrest. Binabalidate rin ng NBI ang mga personalidad na posibleng tumutulong umano kay de la Rosa na magtago, gaya raw ni dating PNP chief at batchmate ni de la Rosa sa PMAC Nagtala class of 1986 na si Oscar Albayalde. Wala pang reaksyon si Albayalde kaugnay dyan. Sa panig naman ng DILG, kinukonsidera ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang paglalabas ng reward money para sa makakapagturo sa kinaroroonan ni de la Rosa. Hindi niya nabanggit kung magkano ang halaga ng pabuya. Pwede, considering that, but apparently it's not effective yet. Yes, we're confident it's in the Philippines. Pareho ni NBI Director Matibag, umaapila na rin si Rimulya kay Senator Bato na kusa ng sumuko. Please surrender. Gagalangin ka namin, your rights will be observed. But wag na natin patagalin to kasi baka hindi umuwi pa to sa hindi mo gusto. We will treat you as an officer and a gentleman and we will follow all due process para sa iyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Susunod, Bagyong Doming, mas lumakas at magpapaulan sa Eastern Visayas. At 5 naghahanap ng ginto sa kuweba na trap. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Janet, maganda sa maulang panahon sa mga susunod na araw. Bukod sa bagyong Domeng, dapat ding pagandaan ang paparating na habagat. Isa ng severe tropical storm ang bagyong Domeng na nasa layong 1,055 km silangan ng Central Luzon. Nagpapaulan na ang buntot nito sa Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, lalakas pa ito sa typhoon category habang umakyat papuntang Japan. Sa weekend, posibleng magpaulan na ang buntot ng bagyo sa Kabikulan at sa Hilagang Luzon. Hahatakin at palalakasin din ito ang southwesterly winds o paunang ihip ng habagat. Kaya maulan din ang weekend sa Palawan, Western Visayas at Mindanao. Ayon pa sa Metra, may nagbabadyaring mabuo na low pressure area sa West Philippine Sea. Dahil dyan at sa paparating na habagat, posible ang mas malakas na ulan sa kanlurang panig ng Luzon sa susunod na linggo. Sa Frontline News Abroad, hindi pa na ilalabas ng kuweba ang 5 naghahunting ng ginto sa Lao. Ipinakita ng mga rescuer ang kalbaryo sa kuweba bago mahanap ang mga natrap. Narito ang report. Ginagapang ng mga rescuer na ito ang makitid at maputik na kuweba sa remote area sa Lao. Lalong nagpahirap ang tubig sa loob ng kuweba. Kita sa kamera ang tinatahak na madilim at makipot na kuweba ng grupo. Maya-maya, nahanap na ng mga rescuer ang kanilang pakay. Ang grupong ito na 1 linggo nang natrap sa kuweba. Rinig rin ang pag-iyak ng ilan sa kanila matapos dumating ang saklolo. Agad silang binigyan ng pagkain para manumbalik ang lakas ng kanilang katawan. 5 lalaki ang natunton ng mga rescuer. Base sa investigasyon, maghahanap sana ng ginto ang grupo nang abutan ng malakas na ulan. Nagka-flash flood kaya hindi sila nakalabas. 7 sila sa grupo kaya hinahanap pa ang 2 nilang kasamahan. Kabilang sa mga sumagip ay ang mga rescuer na nakahanap sa 13 estudyante at kanilang coach na natrap sa kuweba sa Thailand noong 2018. Sa ngayon, pinapalakas pa ang mga biktima habang pinaplano ang paglabas sa kanila sa kuweba. Nasa 800 talampakan o higit 200 metro ang layo ng mga biktima mula sa bukana. Bukod sa makitid ay palalim din ang direksyon ng kuweba, kaya pahirapan ang ginawang extraction. Sa ngayon, iba't ibang grupo na ang nagtulong-tulong para sila ay mailabas. Pinag-aaralan na ang first rescue attempt sa mga natrap. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Susunod, grupong Shiny magka-comeback. May bagong album at music video. At sa ating pampagood night, ang Mayora na naging instant wedding singer. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Showbiz Tonight na tayo. Pumalag ang film singer na si Olivia Rodrigo sa mga bumatikos sa outfit niyang baby doll dress. Tinawag kasi yan ng ilan na infantilizing o pagsuot ng damit pambata para maging kaakit-akit. Pero hindi raw yan ang purpose ni Olivia. Say niya sa isang podcast, inspirasyon niya ang 90s punk music icons na sina Courtney Love at Kathleen Han. Hindi nga raw niya naisip na sexy siya sa damit. Ang tingin ni Olivia, malisyoso lang talaga ang ilan na para bang ninormalize na raw ang pagiging bastos. Philo Showers magingay! May music comeback ang princess of K-pop na SHINee. May pasilip ang boy band sa ilalabasin ng music video ng kantang Atmos. Yan din ang title ng kanilang upcoming 6th mini album. Sa June 1 na ang release ng mga yan. Para naman sa mga Philo Mice, nirelease na ang single and music video ng Lemonade. Bahagi yan ng kanilang second full-length album of the same title.
Nirelease na ang bagong hit ni Ariana Grande na Hate That I Made You Love Me. Lead single yan sa upcoming 8th studio album niyang Petal. Co-written and produced yan ni Ari kasama ang ilang hitmakers. Tungkol ang kanta sa regret at fallout sa relationship. That's it this Friday. Chikahan ulit tayo next week. Ako po si Johnny Alipon. At para man sa ating pabaong Pampa-Good Night, mayora na, singer at host pa. Ganyan pala ang kasalan sa San Fernando, Pampanga. O, Tiara, tinatanggap mo ba ang singsing na binibigay ni Jonathan? Yes. O, ba't din papasuot? Parang ayaw mo pang ibigay. Yan si San Fernando, Pampanga Mayor Vilma Caluwag. Ikinasal niya ang bride at groom na sina Tiara at Jonathan. Pero hindi natapos dyan dahil kumanta pa si Mayor ng Ikaw ni Yeng Constantino para sa Newlyweds. Hindi rin natapos si Mayor sa pagkantabok, ha, Johnny? Dahil siya na rin ang nagsilbing host sa civil wedding. Say ng netizens, ikaw na talaga, Mayora. Ikaw na yan. Anong gusto mo sabihin? Kasi nagkaroon siya ng epiphany. Pag ikinasal, alam na niya kung saan. Tipid. Singer, taga-kasal, host. Lahat. Sana pinalibre na rin yung kaya. Yes, tamang-tama. Nagtitipid pa naman kami ngayon. Magkano kayo professional fee ni Mayor? Ano? Nothing yan. Tapos, maganda kung sino rin photographer. Grabe. Hindi na kaya. Pwedeng may limitasyon. Hindi edit, di ba? Hindi, pwede yun. May tripod eh. Pwede. Oo. Pasel. Yan, may idea ka na, ha? Basta ninong ka. Tapos, pero kailangan yung reception potluck. Si Martina, sasampalin na tayo dahil puti tayo kanina pa. Okay, goodbye na. Ay, goodbye. 10 minutes pagkimay sa Malagang Headlines. Gusto niya ikat na lang tayo bigla. Balita at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa Lunes po, kami inyong kapatid sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Ben Los Baños Oroseo. Ako lang po si Ed Lingao, walang iwanan, Frontline Tonight. O, goodbye na. Okay.